Hi, this is author CJ and welcome to the second episode of Pusong Malaya the Podcast. Ang napili kong topic for tonight ay chasing love. Bakit nga ba chasing love? Kung napansin nyo sa mga librong naisulat ko, karamihan sa mga topics doon or sa mga tulang nandoon ay tungkol sa paghahabol sa isang tao na hindi ako minahal pabalik. Pero, mas masarap yan pag-usapan kung kasama ko ngayon ang laging habol ng ase. ang aking mentor, ang author ng God Answers My Never-Ending Chorba. God Answers My Never-Ending Hugo. na naging bestseller, Coach Jonas Dupo. Ikaw, dinadamay mo ako sa mga puso-pusong malaya na yan. Sarap ng tulog ko pero isang mapagpalang araw sa bawat isa. Thank you so much. I miss you and thank you for this opportunity. It's been a while. Salamat na marami. Masaya ka naman, Coach, topic Alata natin. naman, iba. Pusong malaya. Paano ka naghabol ng pag-ibig nung mga panahong naghahanap ka pa ng pag-ibig? Or nung meron ka ng jowa or love life? Yeah, actually, kahit sino naman siguro na experience yung magpakatanga, talagang gagawin lahat para maibalik yung dating nangyari. And yeah, I've been there and sure ako na nangyari yung kasi gusto kong turuan ng Panginoon. At part ng pagiging tao natin, part ng buhay pag-ibig natin na naghahabol tayo. Marami pagkakataon, apart sa paghahabol ng mga may utang, nagkautangan ko, ganyan, mga aso sa kapitbahay, naghabol din ako sa pag-ibig. Pero actually, tinatawanan ko na lang ngayon na nagawa ko pala yung mga bagay na gano'n. Ilang beses ka bang naghabol? Maraming beses kasi lagi ako nababasted eh. Ayaw ng mga tao, ng mga nililigawan ko sa akin. Lalo na sa ginagawa ko ngayon, full-time ako nagtatalk, parang busy ba. Akala ko mas madali ngayon, pero parang mas intimidated ng mga tao. At saka parang laging iniisip nila na busy ako, kaya laging wala. And ini-insist ko, maraming beses na, worst pa na hinabol ko, engaged na akahiya. Hindi po ako proud, ha? Yun na yung pinaka-worst na na-experience mo sa pagka-chase ng love. Yeah, I think so. Kasi, nung time na yon, talagang sobrang, para kung tinapay talaga, hopya. Pero sobrang, kita-kita ko naka-profile, pagka-chat ko pa yung babae, tapos ka-profile pic pa niya yung boyfriend niya. And I think engaged na rin sila, pero nagganon pa kami, mga evil motives pa kami. Talagang mga kaibigan niya, kinutsaba ko, adalan ko kayo ng mga gano'n. Di ba? Parang kilala ko siya. Oo, sige. Sana mapanood mo to. Di ba? O di ba umasa ka sa part na yan? Sa bagay, ang part din ng coach, ng siguro buong love life ko, lagi ako naghahabol. Yung kahit na brinate na ako, message pa rin ako ng message. Parang hindi pa rin ako gumigive up. Hindi gusto ko. Anong rason? Di ba sobrang parang nakapagtaka na hindi ka na nga gusto or meron na nga, nagrasa mo, meron na siya. May love life na, tapos hindi mo matanggap. Hindi ko matanggap kasi yung feeling ngayon na kasi ko, coach. Ano mo yung parang sasabihin ko talaga sa sarili ko na hindi pwede, mas maganda ako sa kanya. Mga ganong episode. Maganda naman ako, sexy naman ako, bakit hindi niya ako pwedeng mahalin? Baka hindi naman yun yung dahilan, baka talagang maling tao. Yun yung mga, pero ang pinaka-worst siguro na na-experience ko sa pag-chase ng love, dumating sa point na pinagpalit na ako. And then, Pinagpalit na ka ng damit? Pinagpalit ako, tapos parang preggy yung girl daw. Preggy daw yung girl. And then, sabi ko, okay na lang din kahit pangalawa na lang ako. Yun yung pinaka-worst na na-experience ko sa pag-chase ng love, na binaba ko talaga yung sarili. Hindi po gilili niya. Siguro. Pero naman, natauhan naman ako sa part. Gaano katagal yung part na natauhan ka? Kasi yan ang mga concern ng mga nanonood sa atin. Di ba? Parang kailan ba yung time na i-give up ko na yung paghahabol ko? Kailan ba yung time na dapat titigil na ako? Kailan ba yung parang healthy pa din or pwede pa? Try lang ba? Konting hope yan, gaya nung sa akin kanina. Nung sinabihan niya ako, hindi naman kita minahal. Talaga. Tapusin na natin itong One week. Tapos para akong binuhusan ng malamig na tubig. And then, from there, ni-stop ko na. Tinanggap ko na lang kahit sobrang sakit. Tapos never ko na siyang ginawa. Kasi kiyang-kiya talaga ako sa sarili ko.
Ngayon, proud ka. Hindi naman. Pero at least sa part na yun, nagkaroon ako ng mga naisulat ko sa book. Ayun. Sometimes yung mga experiences natin na medyo nakakahiya, nagiging lesson din pala sa iba. Ano? Yes. You did that. Parang, sa akin talaga yung nakakahiya kasi yung sa ex ko kasi na 7 years, hindi na ako naghabol eh. Parang, okay na lang kasi magpapaalam na ikakasal na eh. So pagka-block namin sa isa't isa, hindi ko na kung sino na una nag-block, kung sure ako, wala na. Pero lagi akong nag-imagine, iniisip, naghahabol ako sa panaginip at sa hinaga. Para kang, ginaghost no. Oo, lagi Senate. katabi ng baryo mo, ganun mo, munisipyo mo. Bumabalik na naman. Anyway, magaganda kasi mga taga-Rojas, taga-Quirino. Siyempre, Pero nanakit yung sa akin na yun. 7 years kasi yun. Hindi ko na hinabol. At naging masaya na rin ako kasi ikakasal na yun eh. So parang respect na lang para sa akin. Tsaka yung pagpamukha na magpapakasal siya sa iba, talagang confirmation na yun na parang, pero sabi ko like yun, isip kunwari mawala yung, kunwari naging single siya ulit. Wala akong wini-wish pero parang gusto ko pa rin siya talaga. Ewan ko kung bakit ganun yung nararamdaman. Hypothetical. So nakakatawa lang sa aspecto na yun. So, ibig sabihin, mag-chase ka pa rin soon. Di kung single na siya, kung nawala yung asawa, hindi ko alam kung anong pwede mangyari. Hindi natin alam. Pero malabo naman siguro. Pero pray ko na sana humabang buhay nilang dalawa kahit nanloko sila. Coach, ano ba yung mga iba't ibang klase ng paghahabol? Magbigay ka ng example para sa mga listeners natin ngayon. I'm sure marami makaka-relate. Oo. Yung sa akin kasi, ang ginawa ko talaga is, siyempre, long distance na relationship yon. Yung sa message, para akong naulol ba? Talagang, minsan, gusto ko nang i-block. Yung mga iba, unblock, or minsan restrict, ignore, tapos babalik na naman ako. Kukulitin ko na naman, gano'n. Parang hindi ko pinapatahimik yung mga kaluluwa nila. Parang hindi ko pinapatahimik yung gabi nila, ganyan. Sa message talaga, makulit talaga ako. Doon ako talaga ako masyado yung parang more on episode ng paghahabol ko talaga, more on sa message. Talagang hindi ako tumitigil. Nag-decide na ako, tama na, itigil ko na, pero andun na naman, after 3 days, babalik na naman. Ano mga pinaggagawa mong paghahabol? Tawag ako ng tawag, hindi na ako sinasagot. Alam, di ba, para sa akin pag halimbawa, ako yung tinatawagan, kapag 2 beses na nag-ring na yung phone ko, Yeah. Kapag pangatlo, parang rude na. Ako minsan, noon pala, tawag ako ng tawag. Hindi na nga ako sinasagot. Tawag pa rin ako ng tawag. Isa yun sa mga klase ng paghahabol na hanggang ngayon, karamihan, ganun pa rin yung ginagawa. Isa na nga rin yung sinabi mo na yung pagta-text. Text ng text, chat ng chat. Hindi ka naman nire-replyan. Tsaka yung humihingi ng rescue sa mga nakadikit sa kanya. Kasi may circle of friends siya na close ko eh. So parang instead, we decided na tama na, itigil mo na yan, wala nang hope yan, for example. Pero, andun pa rin ako, parang talagang, mukha akong tinapay talaga ng hope eh. Parang, iniisip ko na pwede pang mangyari ito. So kukulitin ko. May time din na even family members. Talagang kulitin mo sila, ganun talaga. No? Yung siguro yung, hindi masyado nakaka-proud. Pero ikaw na nagmamahal, alam mo yan, yung state na parang, alam niyo yung pakiramdam na parang wala ka na sa sarili. Nabawasan ng logic mo because of love. Nabawasan na ang logical reasoning mo. Na parang hindi ka makapaniwala. Even now, na natapos na lahat yon, looking back, hindi ako makapaniwala na nagawa ko yon sa ngalan ng pag-ibig. So, yun. Ito pa yung mag-beg. Yung magmakaawa na bumalik. Or mahalin ka ulit. Or bigyan ka ulit ng chance. Bigla ako paano ako magmakaawa? Kasi, hindi ko lang sure kung nagawa ko to, pero dun sa sinabi ko kanina nga, nag-beg yata ako, if I'm not mistaken. Nag-beg ako na ayusin, nag-beg ako na bigyan ako ulit ng chance. Binigyan ka ng chance? Hindi. Hindi. Tinaboy ako eh. Saktan. So, ganun talaga. Alam ko maraming nakarelate din dito. Pero, anyway, may mga lessons na ibinibigay, yung mga paghahabol na yan. Yeah. At siguro, kinukonect mo sa atin yung vulnerability natin, kinukonect sa atin na kahinaan natin bilang tao. And when we do that, hindi naman pure negative eh. It's part of the experience. It's part of the process of becoming mature in terms of love. Lalo nga, di ba, yung magkakaedad na tayo. Siyempre, mga kalokohan talaga yung mga 18 years old ka, 20 years old ka. But so far, I think,
tumanda tayo na may pinagkatandaan. Galing na. Tumanda na may pinagkatandaan. At siguro pina-experience sa atin yon, yung mga paghahabol na yon, para makita din natin ang iba't ibang anggulo ng buhay, iba't ibang aspeto. Pero mali talaga na i-down mo yung sarili mo. Later on, we will understand paano ma-overcome at ano yung pwedeng gawin. Lalo na sa mga hanggang ngayon talagang hope pa din. Hanggang ngayon talagang pinipilit pa rin. Parang ilaban pa, pwede pa. Yung ginawa mo, kahit pakalawa na lang ako, papayag ako. Yun yung mga gusto kong makarinig ngayon at gusto kong talagang mabuksan yung puso at isipan nila dito sa usapan na ito. Yeah, at saka hindi kami proud, pero ang sinasabi namin, nagkaroon kami ng inspiration para makagawa ng libro. Minsan kasi, kaya tayo gumagawa ng libro kasi minsan naging reader din tayo na alam mo yung hindi mo na maiiyak yung pain na nararamdaman mo. Kaya nakikiiyak ka na lang sa pain na nararamdaman ng author kasi hindi mo na ma-identify yung sarili mo. Saan book ba yung sa'yo na naipakita mo yung paghahabol? Anong aklat? Nasa Morpema siya. Morpema. Morpema and Tentative, actually. Sa akin din doon lang din sa God Answers My Never Ending Hugot. Pasikatin natin sila. Talagang pinakita ko na lahat ng mga paghahabol doon. At para at least pag nabasa niya, feel niya na maganda siya. Anyway, part talaga siya ng experience na kahit sino sa atin pwedeng maranasan yon. And it's painful Maraming ganun yun. Maraming connection yung paghahabol na yan. I-relate mo yan talaga sa self-concept, self-esteem. Ma-relate mo even sa mental health. Kasi di ba yung gaya nung sa'yo na parang babang-baba ka na, parang ubos na yung pagkatao mo, nahiya ka na sa sarili mo. Kaya this topic, for me, sobrang importante, sobrang significant. Kasi usapang simpleng paghahabol lang, pero maraming kadugtong yan. Naghahabol yan dahil siguro parang may emptiness pa rin, may vacuum na hindi talaga na-feel ng mga susunod na kung ano mang pagmamalang hinahanap niya. Or maybe na-shatter ng mental health niya. Yeah. Kadalasan kasi, kaya naghahabol tayo kasi gusto rin natin na mahalin tayo the way na gusto natin, yung paraan na gusto natin. Pero hindi mo hinahayaan na mahalin ka nila sa paraan nila. Mas marami kang alam sa mga ganyan sa akin talaga. Oo, tawa ka dun sa mga books, yung mga rhyming mo, yung mga analysis mo. Which is, for me, agree talaga ako. Kasi sa akin parang kinalimutan ko like in the past few years, yun nga, sinasabi ko na lagi na parang okay na ako, na wala nang masyadong pagkakataon talaga na maghabol. Yung parang mga experiences na lang before. So, at saka ito pa, coach, validation. Naghahabol tayo kasi naghahanap tayo ng validation mula sa ibang tao. Kasi ako bilang isang, somehow nagpe-preach po ako and may experience ako na parang nag-lead ng isang congregation na ang ginagawa ko sa kanila is nagpe-preach talaga, nilalapit si Lord sa kanilang mga buhay. So, ang nangyayari niyan, kapag kasi naging sentro na yung girlfriend mo or boyfriend mo or yung sa love life yung naging sentro, nakalimutan mo yung faith mo, ayun na, doon na nagkakaroon ng problema. Yung validation kasi talaga na gusto kong i-emphasize dito is yung validation sa identity mo na ibinigay ng Panginoon. Pero as long as you want to validate your feelings or your words based sa ibang tao, mag-e-end talaga tayo. And in bonus yon kung makahanap ka ng taong mabuti na kaya i-validate. Pero dapat, sa ngayon, tayo mismo, ma-accept natin yung self-concept natin, mahalin natin kung sino tayo. Yan para sa akin. Ano yung lesson learned mo sa pag-chase ng love before? Nako, I love that. Ayan. Yan ang for me, ito ang pinaka-sentro talaga ng usapan na ito. There were, plenty of times na talagang mararanasan mo, gagawin mo. Pero pinaka-gusto kong ituro dito is you don't need to do those things lagi, or kung pwedeng bago ka mag-move doon sa step ng pag-chase, why not focus mo na sa sarili mo? Gaya kayo na yung sinasabi ko, I have this very amazing quote na realize ko. The root cause of all life's dissatisfaction is spiritual emptiness. So, doon talaga papasok yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba, may pinag-uusapan tayo last time na sabi mo na, I am a friend na hindi ko makita yung happiness kasi wala talagang spiritual side. Ganon din sa pag-ibig. Napakamahalaga po. It's not just about parang love life lang tapos i-cancel natin yung spiritual side. Hindi So, thank you so much for emphasizing yung validation natin. Ang pinaka-advise ko sa bawat isa, punuin mo muna yung sarili mo. Sabi ni Bo Sanchez, para tayong isang tangke.
na kapag ang kinukuha natin na mag-fill out doon, mag-fill in doon sa tangke na meron tayo ng pagmamahal is yung ibang tao, mapu-frustrate lang tayo. So you fill your life in the love of God, and that's the only time that you can also love other people. So yun yung sa aspeto ko bilang, tignan na natin sa spiritual aspect. How about you, more than that? Ano naman yung pinaka may papayo mo sa mga nanonood? Self-respect. Kasi nawawala kasi yung self-respect natin kapag yung naghahabol tayo sa mga bagay na hindi para sa atin. Katulad nung isang talk ko doon sa motivational speaking course natin before na kung ang si Lord binigay niya yun para sa'yo lang, hindi siya para sa ibang tao. So ibigay natin yung bagay na sa sarili natin, ibigay natin sa sarili natin yung bagay na libre nating binibigay sa iba. Walang iba kundi pagmamahal. And naniniwala ako na ang pag-ibig ay hindi ipinagmamakaawa at hindi pinipilit. Yeah. At naniniwala din ako na yung pag-ibig ay may tamang pagkakataon. I-quote natin from the book of Isaiah, sabi niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Di ba? Tawa-tawa nyo lang yung mga habula-bulan na yan. Pero may pa-Bible verse tayo. When the time is right, the Lord will make it happen. Yes. So, yung part na, parang sa akin, kunwari na, at least may mga babies ka na blessing yon. Pero sa akin, like, maging single man or meron, okay na. Maging single blessedness man ako, okay lang. Baka yun ang plano ni Lord. Yun talaga yung parang purpose niya ng Panginoon sa buhay ko. Kung meron, why not? Masaya din naman ako. So, parang sinasabi natin dito sa laging naghahabol, minsan, or madalas, nire-redirect tayo ni Lord sa tamang tao. We don't know what will happen next. Pero siguro sa'yo, since you have enough, nakarami na ng mga, mga nahabol, tapos nagparamdam ng akala mo totoong pagmamahal pero hindi pala. We're not closing doors. Makamamaya, di ba? Yung susunod na makakasabay mo sa aeroplano, yun na pala yun. Pero you're still open for that? Yung heart mo ngayon? Contented. Really? Happy and contented. Gano'n nga kaya nga sinabi natin, di ba, bonus? Bonus na lang kung Kasi, meron. Kung darating yung tamang pagkakataon at tamang panahon na yan, dapat maging tamang tao ka na para dumating ang tamang tao para sa'yo. Paano yung mukha ng tamang tao? Ganito. Paano kaya ako maging tamang tao sa ganitong mukha? Pero, proseso po yun. Ayan, sa mga nanonood ngayon, proseso yung self-respect, proseso yung validation, tsaka proseso din yung pag-feel ng pagmamahal ng Panginoon. O, diba? Yung pag-feel ng love tank na tinatawag natin. Because you cannot love with an empty tank. Ganda no. Diba? May sa empty tank. Yes. Ayun. Nako, masayang balikan yung past ng mga, kasi ngayon paiba-iba. Sabi nga nila, diba? Changing. Continuous na paiba-iba ang mundo. Hindi lang ang mundo, pero siyempre related na rin sa relationship. 20 years ago, 30 years ago lang nang wala pang social media, iba mga approach. Nung high school ko, may sinusundan ako lagi doon na siguro wala pa akong Facebook, may classmate ako, naging girlfriend ko pala. Pero grabe talaga ako hanggang sa bahay nila. Ganun ka intense talaga yung pakiramdam na gusto mo. Pero ma-effort ang pag-chase ng love noong mga panahon na wala pang social media kasi effortan ka nilang puntahan sa bahay kung nasaan ka man, susulatan. Gantong ganda talaga, sure ako na talagang sinulatan ito. Dinalan to ng native na manok. Pupunta, yung i-announce ka sa auditorium. Mga ganon. Experience mo yun? O i-announce yung mga intramurals, di ba? Yes, yung Dear CJ ka sa buong campus. Parang sa akin noon, sa isang FM, may mga ganyan-ganyan ako na talagang pakilig, no? Kasi wala pa namang masyadong social media. Text pa lang. Ngayon, mga Gen Z. Very ano ba meron accessible. natin? Ako, wala na ako sa Gen Z. Laglag na ako dyan. Millennial. Ay, hindi naman ako millennial. Pero, Kaya mo na, yung mukha mo noon, millennial. pero yung klase ng pag-chase kasi ng love ngayon, pag-i-stalk. Modern. Pero kahit hindi lang naman kabataan ng nag-i-stalk ngayon, kahit siyempre kayo mga lampas na, okay, malayo na sa kalendaryo, still, gumawa ako ng mga dami account talagang nakabantay. Pero ito na ang diskarte nila, may in-stop natin, may mga lock profiles. Sa bagay. Yung last na in-stop ko, nakalock yung profile, may tinatago. Ano pa yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon?
doon sila naniligaw na iba na kasi ngayon eh. So parang hindi ewan ko kung tama yung term ko na parang medyo na-degrade yung definition na ngayon ng relationship and love. I love that. Gandang balikan. Pero I think the most important thing na makuha nila dito, imagine someone out there is Struggling right. going through talagang habol talaga siya ng habol. Ano ba yung tips na kailangan nating sabihin? Parang shaken na ang mental health, wala na ang self-respect sa sarili. Sino ba naman ang matutuwa ka sa ganong gawain? Naramdaman mo yan, naranasan ko yun, parang nahiyan ako magsalamin eh. Dati nagugulat ako pag nagsasalamin. Nung naghahabol na ako eh. Yang hiyan ako sa sarili ko, parang hindi nakaka-proud. Pati nga pagpunta ng church eh, parang nahiya na rin ako kasi alam mo may ginagawa kang something na parang natatalo na talaga yung buong pagkatao mo, na overpower na yung desire mo to be with that person more than your desire to be with the Lord or desire na magkaroon si Lord sa buhay mo. Ikaw, ano mga pinaggagawa mo ba nung mga kapanahunan na talagang grabe siya mag-chase? Saan mo dinirect yung energy mo? Nagpaganda ako lalo. Yung nag-gym ako ganun. Alright. Kasi dahil hindi ko matanggap na hindi nga ako pinili tsaka hindi ako minahal. Parang ginawa ko yon for myself. Ayan. Kasi ang sarap sa pakiramdam na kahit na ganun yung nangyari sa akin, maganda pa rin ako. I'm living graciously. Agreed with past tense na. Past tense na yung ganda ba? Hindi, sa akin marami tayong pwedeng gawin pag naghahabol ka, alam mo. Hindi naman sinabing agad-agad kasi ma-withdrawal pa yan. Hindi siya overnight. Valid yung pakiramdam. Tama? Yes. We acknowledge that because it happened to us. At isa siya na parang mapaprocess mo when you accept, parang tanggapin mo sa sarili mo, magagamot mo lang ang isang bagay kapag tinanggap mo na may problema ka. You cannot heal what you cannot feel. Kaya umamin ka na. Di ba? Umamin ka na nag-ahabol. And that's the only time na ma-open up. Ang maganda yung sinabi ni author CJ na yung energy natin, i-dwell natin sa mas magagandang bagay. Ang ganda nun. Di ba? You can write a book. Di ba? Yes. And then pwede kang mag-journal, pwede kang mag-travel, pwede kang mag-start ang Facebook page mo. Yung mga bagay na makapagbigay inspiration. yes. Kasi may mga mechanism tayong destructive. Yung over na sobrahan ng party, sinira ang sarili dahil iniwan at hindi na nagpapahabol yung inahabol. May part ba na naging destructive ka sa'yo? Wala naman. Oo. Sa akin siguro sa puyat, ganyan. Puyat sa maling tao. Di ba? Pero, sana matapos ng mga ganong eksena. Pero dapat piliin natin yung mas positibo po na aspeto ng pag-manage doon sa paghahabol natin. Gusto ko hashtag mo, pag-highlight yan yung favorite mo hashtag. Hashtag kamahal-mahal ka. Anong connection yan sa topic natin? Kasi, kung mahal ka ng isang tao, hindi mo siya kailangan habulin. Bibigyan ka niya ng panahon, hindi mo ma-feel na second option ka lang. So, dapat yung naghahabol ngayon, yun na yung kailangan i-reflect niya na yun. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mapapala ko? Ano ba yung hinabol ko? Ano ba yung Ganon. Ano mapapala mo kapag hinabol ko tong tao? Ano ba napala mo nun? Sakit. Sakit pala. Gusto nyo ba ganun din ang mapalanan niya? Anyway, maganda na i-open up. You can, ask your friend na mag-coffee date tayo. Ikwento natin. And then, that's the only time siguro makapag-start tayo ng healing. Another thing is, maraming pwedeng gawin na mas maganda. Alright? Apart from the idea na ina-emphasize ni author CJ na kamahal-mahal ka, may tamang tao para sa'yo. Yes. Okay? Nagkataon na nasunod-sunod yung mali. Kasi kung para sa'yo isang tao, hindi mo siya kailangan habulin. Ikaw ang ipapursue. At ikaw yung pipiliin kahit hindi ka kapili-pili. Wow. Kailan kayo natin maranasan yan? Sa tamang panahon. yun yung kailangan natin i-remind sa mga sarili natin na nasa tamang panahon. And isa sa mga ginawa ko before, sa sobrang sakit. Tapos nahiya ako sa mga friends ko na i-open up. Kasi nga parang magta-30ish na ako, tapos niloloko pa ako, nakakahiya. Sinulat ko lahat yung sakit na nararamdaman ko. Doon sa pagkakataon na yun, parang alam mo na-release yung pain. Parang nakahinga ako. Kasi nilagay ko na lahat. Lahat. Kasi hindi ko siya masabi. Kaya huwag niyong sasaktan yung mga authors.
Magiging bida kayo. Bida nga silang lahat sa buklat na nagloko sa akin. Ganyan kakapal kasing kapal ng yung muko. Ganyan kakapal kasing kapal ng mukha ng ex ko. Huwag yung sasaktan yung mga authors. Pero lang, writing, talaga doon ko inubos yung energy ko. Naka 13 books na. O ikaw, nakailan na? Ang dami na rin. 3 books, pag-apat na. Magpapangapat. Yung nanakit sa'yo, ilan na? Marami. Nasa libro ko siya dapat. Bida sila. Joke lang. Siyempre, ginawa ko silang inspiration para dun sa book na yon. Kasi kung sakali man na pinagdadaanan nila, yung napagdaanan ko na, magiging guide nila yung book. I love that. And another thing that you can do also, sa self-concept na ito travel, Yes. soul searching, Yes. me time. Baka sa sobrang paghahabol mo, napabayaan mo na yung mga taong nagmamahal pa sa'yo. It might happen, yeah? Yeah. Because you dwell too much dun sa Malalim energy pa sila. mo. Yes. Sayang naman yung mga totoong taong nagmamahal sa'yo. Magugulat ka meron. Of course, your family, your good friends, yung mga mabubuting kaibigan mo. Sa kanila mo ito yung oras mo, magugulat ka na lang. Kasi parang sa atin, hindi natin alam paano na-overcome, pero alam natin na tapos na yon. After a few months, ngayon, you look back, ganun pala yun. Mas masarap kasing i-look back yun na nakangiti ka. Kasi na-survive mo siya. Wow. Paano yung ngiti nang na-survive? Ganun. Ganda-ganda, oh. Iba talaga yun si Author CJ. And lastly, pinakamahalaga sa lahat talaga, everything, actually, all our problems, kahit finance pa, relationship, kasi ito pinag-uusapan natin, is still pinakamahalaga pa rin ang ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Yes. Yun lang. Pray. Oo. Sabi nga nila, only God can satisfy us. Ayun, ganda na. Yes. Only God can satisfy us. Magsimba ka. Oo. Ganun mo yung Bible, kunin mo, tapos ganyan ka ng mga Bible verse, baka yun na yung para sa'yo. Mga ganun bang mga simple ba? Gawain ko kasi yun So, kung ano kayang message mo sa akin ngayon? Di ba? Pag buklat ko ng Biblia, may nakalagay, stop na word. Patay na, itigil ko na ba? Kasi you don't need to chase kasi there's no part of you na hindi ka mahal-mahal. Yeah. Sabi nga sa Bible, di ba? Sabi niya, we love because He first loved us. Ang una nagmahal sa atin si Lord. Maganda yun na yung idea. Para sa akin, love life is also a spiritual thing. At yun talaga yung nakahil sa'yo. Ano nakahil sa'yo? Ano nagpatigil sa'yo sa tingin mo nung naghahabol? Prayer. Prayer talaga. Ako din. Yung pagbalik talaga doon sa kabutihan ng Panginoon. So yun po yung panalangin namin sa bawat isa. Going through something, please, balik tayo. Simba-simba pag may time. And that's the only Spend time. din ng time sa sarili. Yeah, spend your time. Focus mo. Pag moments nila ni Lord, you talk to the Lord. And of course, gawa ka ng mga makabuluhang bagay. Yes. Sa job. In that way, magiging pusong malaya. Yeah. Magkakaroon ka ng pusong malaya. Yeah. Yan po pangarap namin sa bawat isa. Yung maging malaya mga puso ninyo. Malayang magmahal. Yes. Ayun. Papadpad sana kayo sa mga taong mamahalin din kayo pabalik. Oo, bumitaw sana kayo sa mga taong ayaw naman kayong hawakan. Ha? Ano nga ba yung mga key points natin sa topic natin ito, Coach? Simple lang. Itigil na yung paghahabol. Biro lang. So, pinakamahalaga doon na yung pagmamahal mo sa sarili mo. Sayang yung oras na nasasayang doon sa maling tao. Hindi ka niya mahal. Kaya kapag hindi ka mahal, hindi ka mahal. Kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka mahal, hindi ka mahal. Wala yan sa ganda. Kahit ganito itsura mo na itsura ba, talagang kung mamahalin ka, mamahalin ka. Ano? And panatilihin natin yung pagkakaroon ng self-respect. And knowing your worth is very important. And of course, your love tank. Okay, remember, punuin ang pagmamahal ng Panginoon. And kung hindi na kaya talaga yung sakit, pray. Don't forget to pray. Spend time sa sarili. Tingnan mo na yan ha. Masasaktan ka lang. Coach, maraming salamat sa suporta mo sa akin mula noong nag-umpisa akong magsulat hanggang sa podcast. At nakapagbigay tayo ng sobrang inspirasyon sa mga tao ngayon sa listeners natin. Kung meron kang gusto i-promote, Coach. Yeah, maraming salamat. Una, thank you so much for having me. Maraming salamat. Ma-feel ko na artista ako ngayon. Alright. And thank you po sa lahat ng mga nagtulong-tulong at sa lahat ng mga nakinig ngayon. Nawa, pagpalaya pa kayo ng Panginoon. If may gusto pa kayong marinig na mga tips din po, you can follow me sa akin Facebook account, Jonas
at the Jonas Brothers, Jonas Dupo, okay? And ang latest book ko po about sa love, para kita is God Answers My Never-Ending Hugot, para sa mga pinuyat pero hindi pinili, para sa mga sinabihan ng kumain ka na ba pero ginutom ng pagmamahal. I-support niyo po yung book niya nan kasi yun ang pinaka-favorite kong book. Oo. Pinagtatak sa akin. Ikaw ang forward ko doon. Thank you so much at ang forward sa aking akla. Ikaw pa ba, Coach? Yes. And maraming salamat po sa aming mga listeners tonight. Samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na episode. Again, this is your author, CJ, the Sexiness Author, na nagpapaalalang lagi kang sapat at lagi kang mahalaga, kamahal-mahal ka. Hanggang sa muli! Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason.